Hello! Paring ganito, ituturo ko sa inyo ang fill hair ng Eraserheads. Siyempre, plucking, okay? So, ganito ang gagawin natin. Paano nga ba yun? Gusto mo yan? Siyempre. Kaya nga pinapanood mo. Parang Don ito, mag-follow ka na sa page, mag-subscribe ka rin sa Parang Don Tutorials YouTube channel. Tapos mag-ano ka rin, katipa, tawag dito, mag-join ka rin sa group natin kung gusto nyong i-showcase ang inyong talent. O bago tayo magturuan, shoutout muna. Ayan, magpa-flash dyan sa video, okay? Shout out sa inyo, katipa. Shout out. Shout out sa inyo, ang aking mga tropa. Turuan na tayo. Ang unang bahagi ng video ito ay instruction, katipa. Okay, ipapaliwanag natin kung paano ninyo malalaman ang pag-plucking sa pamamagitan ng aking image, ang aking guitar guide na lalabas din sa screen. Charan! Yan, katipa, ang aking guitar guide. Okay? Itong sa baba, yan yung pinakang instruction sa ititipain mo. Anong ibig sabihin yan? X30050. Ito ang 6th string. Ito ang 5th, 4th, 3rd, 2nd, 1st. Ganun lang yan. So, X, itsipwera yung 6th string. Ibig sabihin, wala kang gagawin kapag X ang nilagay. Okay? 5th string, nakalagay ay 3. Ibig sabihin, 3rd fret. So, gayahin natin, ha? Actually, itong na to, itong itinuturo ko sa inyo, ito na yung umpisa talaga nung kanta. Yung intro. Okay? Ngayon, ang fill hair ng Eraserheads, para madali, ay talagang kailangan maglagay tayo ng kapo. Okay? Huwag na kayong mag-request ng walang kapo. Kailangan may kapo. Okay. 4th fret tayo. Okay? Pag naandyan sa 4th fret ang po, ibig sabihin 0 ito. Ito ay 1 muna. 1st fret, 2nd fret, 3rd fret. Kaya ito ang 3rd fret. Pag ginaya ko ito, yan ang 3rd fret. 5th string, 3rd fret. Susunod, 4th, 0, 0. 4th and 3rd, 0, 0. So 5th string, 0, 0. And then 5 daw, 5. 5th fret. Okay? Ito yung 5th fret, 2nd string. Okay? And then 0, yung 1st string. Yan. Tapos, paring doon, paano ipa-plucking yung, ito. Ayan, nabasa nyo. String number to pick or to pluck. Yan ang mga string numbers. Okay? Kanina ito, fret numbers. Ganun yan. Okay? Pag may nakita kang bracket, ibig sabihin, yung string numbers na yan, pinagsama sa bracket, ibig sabihin, sabay silang tutunog. So, dalawa yung strings dito sa bracket. Ibig sabihin, pag sabayin mo yung dalawa, 5 and 2 raw. Ayan, 5 and 2. So, sabay. Yan. And then, sumunod, nagkaroon ng spasyo, medyo may pahinga. And then, yung mga numbers na sumunod, walang bracket, tapos magkakadikit. So, sunod-sunod mong ipa-pluck yan. String 3, 2, 5, 1, 3. Ganito yan. Gayahin nyo na rin yung gayahin nyo na rin yung mga finger position, ha? Kung anong gagamitin. So, ginamit ko ang thumb para sa 3, and then 2, and then 5, thumb pa rin, and then 1, and then 3. Yun ang ibig sabihin niyan. Pero hindi ganun kabagal, okay? Paano yan? 3, 2, 5, 1, 3. Ganon, kabilis. Hindi pa nga ganun kabilis eh. Medyo mabagal pa nga yun. Pero ganun na lang muna, okay? 3, 2, 5, 1, 3. So, pagka sa dulong mga strings, gamitin nyo ng index, o kaya yung middle finger. Suggestion lang naman yung sinabi kong mga finger position. Kayo, kung mas komportable kayo sa iba, edi okay. So, yan ang aking instruction. At yan yung unang gagawin talaga. Okay? So, bracket, 5 and 2. And then, 3, 2, 5, 1, 3. Yan ang umpisa talaga nung kanta. Okay? Medyo regular speed. Ganon ang mangyayari, ha? Medyo mabagal. 5 and 2, 3, 2, 5, 1, 3. Alright? Ganon. At susunod, magkakasunod kagad ito, ha? Pagkatapos mong tipayin, isusunod mo kagad ito. Itong nangyaring ito. Ito ay nadagdagan yung tipa mo kanina. Nadagdagan ng 1st string, 5th
fret. Okay? Naging ganyan. Simple lang naman ang ginawa. 5 and 1 nagsabay. Pero, walang pahinga yan. May susunod dyan kagad. Pag, edi tugtugin mo yan. Sunod kagad, ito. Bitaw ka agad. Balik do sa dati. And then, 3, 2, 5, 1, 3. Okay? Kung pagsasabay-sabay natin mula umpisa hanggang dito sa natapos ako, ganito yan. Yung unang pinakita ko, yung pangalawa, yung pangatlo, you gets? Giyawang katipa. Right? So, yun yung tatlong yun. And then, susunod, ito parang tigigatlo ang mangyayari, okay? Yung, kumbaga, ito yung unang chord, parang sa C ito sa C. So, tatlong ginawa. And then, yung susunod na tatlong gagawin, para sa ibang chord naman, ito naman para sa parang GB. So, ayan, gagayahin nyo yung tipa, X20030, ganyan ang mangyayari. Ayan, kita nyo, halos, pagka nasanay kayo sa unang ginawa, ganun din naman yung magiging string numbers to pluck. 5 and 2 ulit, 3, 2, 5, 1, 3 ulit. Talagang sanayan lang, magiging simple na sa inyo ito pag nagawa ninyo. So, ito yung susunod na tatluhan. Tatlong gagawin na naman ito. So, sa chord na GB. Okay? Pag nagawa nyo na yung tipa, ganun ulit. 5, 2, 3, 2, 5, 1, 3. Mabaga lang. 5 and 2, 3, 2, 5, 1, 3. And then, susunod kagad dito. Ayun, nadagdagan ng, ano na naman, first string na naman, nadagdag sa third fret. Yun lang ang gagawin din, 5 and 1. Diba? Kamukha nung ginawa kanina. And then, 3, 2, 5, 1, 3 ulit. Bumalik sa dati na naman yung tipa. Diba? Yung tatluhan ng tatluhan, umuulit yung ginagawang plucking. Nag-iiba lang talaga yung chord. Ano ko ulit ito. Itong sa GB, mabagal. Diba? Tapos susunod dito, A minor 7 ang chord na ito. Pero ganito lang ang gagawin. Okay? Ganun na naman ang string numbers to pluck. So, ayan. Okay? Nasa first fret lang yung second string. 5 and 2, 3, 2, 5, 1, 3. Okay? Susunod, ayan. Nadagdagan lang yung first string, third fret. 5 and 1. Then susunod, bitaw, and then 3, 2, 5, 1, 3. Diba? Ulitin natin yung A minor 7 na yan. Diba? Simple lang. And then, yung G, ayan, medyo nag-iba na sa G. So, ito lang naman gagawin. Pag G, nasa third fret lang yung 6th string. Okay? And then, 6 and 2. And then, 4, 3, 6, 2, 4. So, 4, 3, 6, 2, 4. Gets? 6 and 2. 4, 3, 6, 2, 4. And then, susunod kagad dyan ay A minor 7 and GB. Kumbaga, saglit lang yung magkadikit na naglipatan sila. E di yan yung A minor 7. 5 and 2, 4. And then, paglipat mo ng GB, 5 and 2, 4 ulit. Ganon. So, A minor 7, GB. And then, balik na doon sa ganun na naman, sa C na naman. Alright? So, i-demo ko yung katipa, mula sa G. Okay? Alright? Tapos, balik na naman sa itinuro ko sa umpisa. Okay? Demo natin ng mabagal-bagal. Pero pagdating dito ito, mababago to. Kasi ito yung patatapusin mo yung intro. Okay? Ganito na lang. Katipa. May dagdag na first string, third fret. Tapos, 5 and 1, 3, 2, 5. Ganun lang kaikli. Then, 3, 2, 5. Tapos, ito susunod. 1, 3. Yun mabilis yun. 1, 3. 1, 3. So, again, mula dito, 5 and 1, 3, 2, 5, and then, 1, 3. And then, ito, may dagdag yung first string na dagdag sa third fret. Okay? 6 and 1, and then 4, 3, 6, 2, 4.
Okay? And then, susunod dito, ano na, kakanta na ng verse, kakanta na si Ellie. After nitong G, yung ano na naman, yung A minor GB na naman. Yan. So, demo natin katiba yung intro. Ito yung pinakaunang, unang mong gagawin na pattern. Kumbaga, itong kahabaan nito, pattern ito, uulitin mo ito dun sa hulihan. Magiging outro. Okay? Magiging kasama din sa kantahan ito. Okay? Turo na natin yon. Umpisa ng kantahan. Paulit-ulit lang yung tipa. Napansin niyo ba yung mga ginagawa? Sa C, ganun. Nagkakaroon lang ng dagdag dito. Tapos, sa GB, ganire, nagkakaroon lang din ng dagdag dito. Para sa umpisa lang yan, sa intro. So, pagdating ng unang banat ng kantahan, wala kang ganun. Ang iintindihin mo lang, ang iintindihin mo lang ay yung plucking sa taas. Okay? So, ayan, ganyan pa rin yung tinipa, di ba? 5 and 2, tapos, iba yung plucking, 4, 3, 5, 2, 4. 4, 3, 5, 2, 4. Gets? Ganon. Dalawang beses ginawa itong set. Okay? So, 5 and 2, 4, 3, 5, 2, 4. Ulit. Tapos, lilipat ng chord. Ganon, okay? So, sa C, ganyan. And then, lipat. Yan, magiging GB. Ganon din ang, madali lang, di ba? Ganon din ang plucking. So, pag GB mo, and then, lipat. A minor 7. Right? Dali lang yung kantahan, di ba? And then, yung G, ganun din. Dun sa unang G natin, yung isang tuldok lang. Ayan. So, ganun din yung plucking do sa G. And then, ganun din yung susunod, A minor ulit na. Right? Ganun ulit. Tapos, kanta ulit. Halos okay na tayo. Talagang yun lang ang papracticing nyo. So, i-demo ko na lang ulit yan. Yung verse na yan. Okay? Yung sa C, GB, A minor 7, G, A minor 7, GB, ulit. Okay? So, mabagal ka lang muna, saka mo medyo bilisan pag nagiging na yung muscle memory mo, nagiging master na niya yung ginagawa sa plucking tsaka dito. Okay, then, uulitin mo lang yung, dumating na yung, though I can't see you. Ayun, gagawin mo na ulit yung unang-unang itinuro natin. Okay? Paano lyrics? Kaya ko bang kantahin to? Though I could see you, I could feel you. Ulit. Mahirap. Practice. Though I could see you, I can feel you. I'm so glad you opened my door. When I get the fears disappear. Paano kantahin to? Anymore. Pakantahin to. Though I can't see you, I can feel you. I'm so glad. Open my door. When I get near, all my fears disappear. Yon, won't be alone anymore. Yon, katipa. Tapos ulit to, humming na ito. Patapos na. Pero yung pa rin ang ginagawa. Yung ginawa mo sa intro.
videohin mo yun. Kasi tapos na yung kanta. At tapos na rin itong tutorial na ito. Alam nyo, hindi nyo na itatanong ang haba nitong recording na ito. Kapa-practice. Ganun talaga. Kung gusto mong magawa, gagawin. Papagurin mo ang sarili mo. Hanggang sa maging expert ka. Right? Kung sino yun, nasa likuran ko. Hi! Kikilitin ko ang iyong ilong. Bye-bye!